Balak mo mag-SSS loan? Baka ma-reject ka kung hindi mo alam itong requirements na ito. Hi guys, Rhoda is here. Welcome back sa ating YouTube channel. So before we start, please subscribe to support our channel. Sa video na ito, tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply ng SSS loan online ngayong 2026, step by step gamit lang ang cellphone or laptop. So make sure na tapusin natin ang video na ito. So bago tayo makapag-SSS loan, i-check muna natin ang requirements if qualified ba tayo. So here is the requirements checklist. So number 1, mayroon ba tayong SSS online portal or my.sss account? If wala pa, kailangan nyo pong gumawa kasi online application na po tayo ngayon. Number 2, may 36 months contributions ba tayo or 72 months of contributions? If wala mga hindi tayo pwedeng mag-loan dahil hindi tayo naka 36 months of contribution sa SSS. So huwag kayong maniwala na pwede tayong mag-loan kahit naka 18 months of contributions pa lang tayo kasi ang requirement talaga ng SSS ay 36 months of contributions. So kapag hindi kayo naka 36 months of contributions ay hindi na kayo qualified na mag-apply for SSS salary loan. Number 3, may latest 6 months contributions ka ba or updated ba ang employer contributions bago ka mag-loan? So check niyo po muna kung may latest 6 months contributions kayo. For example, mag-loan ka ngayong May 2026. So make sure from December 2025 hanggang May 2026 ay may contributions ka at walang pariya. Number 4, walang existing past due loan or condonation loan. So kapag may condonation loan ka, hindi ka qualified to apply for the SSS loan. So kailangan mo munang tapusin ang condonation loan mo. Number 5 is may approved disbursement account ka ba sa ating SSS online portal? Ano ba yung disbursement account? Ito yung i-enroll natin ng ating bank account para kapag approved na tayo sa ating application sa SSS salary loan, automatic na po napapasok yung amount ng salary loan nyo. So, if ever wala pa kayong disbursement account, pwede naman tayo gumawa online. Meron din po tayong tutorial tungkol dito. I-check niyo lang po sa description box yung tutorial video. So, yan lahat ang requirements if balak mong mag-apply ng SSS salary loan, calamity loan, at emergency loan. So, kapag kumpleto ka na dito, ready ka na mag-apply for SSS salary loan. So, first step natin is pumunta tayo sa ating official SSS website and mag-login tayo gamit ang ating user ID and password. Pwede rin gumamit tayo ng My SSS mobile app. And then, mag-login din po tayo. Next step is i-check muna natin if may disbursement account tayo na active. So, punta tayo sa services and then find the disbursement account enrollment module or DAHEM. And dito makikita mo kung mayroon ka bang active na disbursement account or wala. If wala, mag-apply lang po tayo online. So dahil may disbursement account na tayo, punta na tayo sa application ng SSS salary loan. So punta tayo sa loan section and then apply for salary loan. So dito makikita mo na yung qualified loan amount. So pumili ka lang kung ano yung amount na ilo-loan mo. Then pumili ka na rin ng inyong disbursement account. So dito pa lang mga mima, kung wala kayong disbursement account, hindi kayo makaka-proceed to apply for a loan kasi kailangan talaga ito. Then, click nyo lang itong next. So dito sa disclosure section, makikita mo dito ang loan details mo. Pwede mo itong i-download itong PDF. And then, scroll lang natin. Then makikita natin itong checkbox. So i-check lang natin ang I hereby read and understand blah blah blah. Then click next. Sa review, makikita mo agad ang loan details mo kung magkano ang ma-receive mong amount sa inyong disbursement account. 27,000 yung niloan natin, meron tayong mga fees, and then 26 something itong ma-receive natin na salary loan. So, i-check lang natin itong I hereby na check box, then click submit. So, another pop-up message para lang ma-remind kayo ni SSS na ito talaga ang makukuha mong salary loan amount. If confirmed, then click confirm. So note, kapag employed tayo, need natin mag-inform sa employer na ipa-certify or approve sa end nila yung application natin for salary loan before March 9. So, ngayon na alam natin yung date, so i-click na natin yung done. So, as an employee, need natin mag-follow up kay employer na ipa-approve yung loan natin
Kasi kung hindi ito na-approve after March 9, ay kailangan natin mag-reapply ulit ng SSS salary loan. After submission, usually yung employer natin, pag nag-inform tayo, mag-certify ng application mo around same day or kaya within 1 to 3 working days. So kapag matagal, mag-follow up lang kay HR or payroll. So kapag approved na ni employer, ang SSS naman ang mapaprocess. So usually, aabot ito ng 2 to 5 working days bago makredit sa account mo. And baka katanggap ka rin ng email notification or text messages. And then, expected na yung crediting natin ng ating salary loan ay 3 to 7 days total. So, yun lang mga Mima. Ganun lang kadali mag-apply ng SSS salary loan online ngayong 2026. Kung nakatulong tong video na ito, don't forget to like, comment, and subscribe. At ishare mo na rin ito sa mga friends or family mo na gustong mag-loan sa SSS. See you next sa ating tutorial.